Magandang umaga po. Maraming salamat po sa mga nandito po ngayon. Bale, meron po, nandito po tayo lahat para sa press conference po natin tungkol sa budget po sa transport sector. Introduce ko lang po si Bianca Cipriano. Siya po ang isa sa mag-moderate today, ang aming public transport lead. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Ali. So, nabanggit po ni Ali na ang ating press con today ay patungkol sa General Appropriations Bill. So, ang MOVAS One Coalition po ay naglabas ng statement noong November 11, 2024 na nag-express ng aming sentimiento patungkol sa budget na nagkaroon from House of Representatives, pati na rin po ang Senate. Ngayon nakikita po natin na may kakulangan both for public transportation at active transportation. Kaya naman po gusto naming magkaroon ng press conference ngayong araw para mas marinig pa po natin ang iba't ibang talking points mula sa ating mga transport advocates. And that's why we would like to welcome our first speaker for today. We have Miss Abigail Modales, the active transport lead for Move as One Coalition, to speak more about active transportation. Ate Abs? Ay, maraming salamat, Bianca. Ate Abs. Good morning po. Maraming salamat po sa pagpunta. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating press con ngayong umaga. Ako po si Abs, ang Active Transport Lead po ng Move as One Coalition. At para umpisahan po itong press con na ito para sa active transport sector, gusto ko lang po magbigay ng context muna kung bakit tayo umaalma sa naipasang budget para sa active transport. Sa 2025 National Expenditure Program, 60 million pesos budget lamang po ang naaprubahan sa mahigit na 22 billion pesos na proposal ng coalition. Halos 94% po ito na diferensya. Ang 60 million pesos na ito na po yung kabuuang budget na paghahati-hatian ng lahat ng proyekto para sa active transport. Kasama na dito ang construction, maintenance at expansion. Hindi pa po sigurado kung kasama ang expansion talaga sa susunod na taon dahil sa kakarampot na budget na inilaan para sa active transport. Nakaka-disappoint talaga dahil ito ay maliit na pondo para siguraduhing ligtas na makakabiyahe ang mga nagbibisikleta at walang takot na makakapaglakad ang mga pedestrian. Sa report na inilabas ng Mobility Awards bilang siklista noong November 13, makikita na tumaas ang bilang ng mga siklista ngayong 2024 kumpara sa bilang na naitala noong last year. Sa Metro Manila pa lang, doble na ang naging bilang ng mga nagbabike ngayong taon. Mahigit na 107% ang naging talon sa bilang last year compared to this year. Ano po ang ibig sabihin nito? Ano ang magiging dulot na ito o ang message na kino-communicate nito sa atin? Tumataas ang bilang ng mga bike users, tumataas din po ang demand sa mas maayos na pasilidad dahil ang mga nakabisikleta ay mga vulnerable road users. Sa madaling sabi, magkaroon ng aksidente, a bike versus a car, higit na mas maapektuhan ang mga nakabike. Kaya they must be prioritized when talking about road policies and infrastructure planning. Pero sa approved budget na ito, it does not show due prioritization. The total number of people on bikes that was reported ay 271,555. This is 271,555 Filipinos who get to work and go back home without taking considerable road space for using cars. Ngayong papalapit na holidays, as early as now, alam ko po tayo ay mag-agree. Ramdam na natin ang sakit sa ulo sa traffic. And we can widen our roads all we want next year with the budget that was given to them. But that will not solve the issue of traffic because widening the roads will only benefit the privileged few who own private vehicles. At hindi po lahat may sasakyan, may private car. Ang isa sa mga solusyon sana sa traffic na ito, sa sakit ng ulo na ito, is to provide better and continuous bike lanes to encourage more people to bike.
But even during the Congress and Senate budget plenaries, some representatives fail to grasp the main point as they say na konti lang naman ang nagbabike. Bakit kailangang budgetan? Hindi po kakaunti ang nagbabike. Data shows otherwise. And in fact, it proves na every year, tumataas ang bilang ng mga nagbibisikleta. Pangalawa, kailangan budgetan ito to make biking safer and more accessible to all. People are discouraged to bike dahil sa pangbubuli ng ilang motor vehicle users at kakulangan sa ligtas na bike lanes. And Congressman Martinez correctly pointed out that increasing safe bike lanes will increase the percentage of bike users even more. Hindi dapat baliktad. The active transport sector would like to remind everyone, our government, our representatives, na biking is important and is a mode of transport of many of our Filipinos, of many Filipinos. Mga manggagawa natin, yan ang main mode of transport nila papunta sa kanilang mga trabaho, pauwi sa kanilang mga tahanan. And they must be prioritized. Also, the active transport sector would like to remind that walking still remains to be a mode of transportation. Everyone is a pedestrian at some point. May kotse ka, nagbabike ka, commuter ka, gumagamit ka ng public transport. Everyone becomes a pedestrian one way or another. And yet, it seems that pedestrian safety was not even thought about when deciding to approve the 60 million peso budget for active transport. On November 17, we celebrated the World Day of Remembrance for road traffic victims. And majority of road traffic victims are pedestrians. Naglalakad lang sila without any idea that a normal activity would threaten or even take their life. And I would like to take everyone back to Nicole Mercado's experience. She's a bank employee just walking peacefully in the streets of BGC when all of a sudden an SUV slammed into her body. Nicole is now scared to go back to work. She's traumatized by what happened. But the SUV and the driver were both unscathed. Sa BGC na ito nangyari, pero napakarami pang mga road traffic victims who are pedestrians na hindi reported. Normal na lang na magtiis ang mga pedestrian sa bulok at mababang quality ng mga sidewalk at tawiran. Normal na lang madapa o matapilok sa bako-bakong daanan. Katulad na lang ng nangyari sa ating First Lady, First Lady Liza Araneta Marcos, na muntikang madapa sa Batak City, Ilocos Norte dahil sa bakong kalsada. Sa sumunod na linggo, okay na, ayos na ang kalsada. Pero hindi lang sa Ilocos Norte may bako at nakakadapang kalsada sa buong Pilipinas po. Ang mga pedestrian katulad ng mga nagbibisikleta ay mga vulnerable road users din. Kaya dapat sila ay priority kapag nagpaplano tungkol sa daan. During the budget plenaries, mula Congress hanggang Senate, ang kanya-kanya pong sponsors para sa budget ng airports ay consistent at vocal sa pag-push na maaprubahan ang mga budget ng mga airport to elevate tourist impression and experience. Kamakailan lang nagbukas ang LRT-1 Cavite Extension Project. And we are happy with these developments. We celebrate it. We want it to happen. We've been waiting for these developments to happen. Pero sa totoo lang po, sa bawat improvement na nangyayari sa public transport system natin, airman o railman, ang susunod at karugtong na tanong dapat ay paano ang accessibility ng bikers at pedestrians. Gumagamit rin sila ng mga proyektong ito, so it must be accessible to them. Kasama dapat sila sa plano and they should be considered and included in the budget considerations. So again, I will highlight lang po. Active transport users should not be treated as second-class citizens and given substandard projects para lang masabi na may ginawa para sa kanila. Katulad ng PWD ramp sa EDSA Busway Phil-Am Station na napakatarik, napakadulas ng materyales na ginamit. Women, PWDs, and senior citizens must feel safe enough to walk if they want to. They should not be stripped away of the choice to walk if they want to dahil lang madilim ang daan, bako-bako ang kalsada, walang maayos na sidewalk,
at hindi ligtas na ang tawiran na available para sa kanila. Kailangan umakyat pa ng ah, matarik na ah, mga footbridges para lang makatawid sila ng ligtas. The 60 million peso budget for active transport will be spread too thin among all the projects that will ensure the safety of both pedestrians and people on bikes. And this is even reflected in the Philippine Road Safety Action Plan 2023 to 2028, where the main issue that prevented the full implementation of the PRSAP 2017-2022 was due to underfunded organizations and deprioritization of road safety. For this issue, we would like to highlight as a coalition that we must show empathy to our fellow Filipinos who earn just enough to feed their families and no budget left for fuel, let alone public transport fares. So, let the Filipinos, let us walk, let us bike. The government owes us these choices to live by. And to just conclude, for the active transport sector, we express great disappointment to this budget, 60 million pesos paghahatian ng mga people on bikes, projects for pedestrians. It's as if they were not considered at all when they should be the priority. That is all. Maraming salamat, Bianca. Maraming salamat, Ali. I'm giving you back the floor. Thank you, Ms. Abigail Modales, Active Transport Lead of Move as One Coalition. And so, nabanggit po ni Ms. Abs na narinig natin na yung advokasya na ito ay para sa lahat. Narinig natin na lahat ng ito ay para sa lahat ng lumalakad, lahat ng nagko-commute, lahat ng gumagamit ng pampublikong pasilidad. Kaya naman sa susunod na ating speaker, si Mr. Jaime Aguilar, Secretary General ng National Confederation of Transport Workers Union, marinig naman natin ang mga sentimiento ng ating mga transport workers, pati na rin sa budget ng ating gobyerno patungkol sa ating transportation projects. Ka-Jaime? Good morning. Good morning po. Good morning. Tulad ng sa pinag-uusapan po natin talagang kailangan po nating i-call out yung ating mga namumuno sa ating gobyerno sa kabila ng mga iskandalo at mga malalaking issue na lumalabas sa ating bansa, nakukuha yung atensyon, ay nakakalimutan po yung mga tingin namin na higit na kailangan ay punan ng pansin itong budget. Ang gobyerno po natin ay since 2017 nagpapatupad na ng modernization program At matagal na po natin na ini-engage sila. Nagpapadala po tayo ng ating mga proposal para mas mapatupad po ito at maganda po yung modernization sa ating bansa nang hindi nasasalanta po yung mga transport workers o yung mga driver at mga operators po natin. At nakita natin tama lang naman po talaga magkaroon ng modernization sa ating bansa. Lamang katulad po ng binanggit ng ating mga kasama, mukhang ipapaubaya ng ating gobyerno yung modernization sa atin. Hindi na walang na kakaunti lang ang tulong na binibigay nila. Nakita po natin mula pa noon yung mga proposal na binibigay po natin katulad ng yung EcoPUB pagde-develop po niyan ay hanggang ngayon hindi po inaisasama ng DOTR sa kanilang taunang budget at yan po ay pangitan ng tinanong ni Senator Chis Escudero magkano ba yung kailangan yung budget para mapatupad nyo ng maayos itong modernization na to, at nakita po natin na wala talagang konkretong sagot yung DOTR sa budget na lumabas po zero budget na naman ang service contracting. Napaka-importante nitong programa na to para sa survival ng mga ongoing na pumasok na po sa programa. Sa practices po, sa implementation ng programang ito, nakita natin hindi lang siya pandemic response.
napakalaki po ng ano nito na naidudulot na ginhawa sa ating mga transport cooperatives. Kita natin na sa panahon ng tumataas ang krudo ay nagiging buffer fund po nila ito, no? Sa panahon na walang pasok, may bagyo, may hina ang biyahe, matindi ang kompetisyon, sa laki na binabayaran po nila ng monthly amortization ay nakaka-survive po sila gawa ng programang ito. Kaya kung makikita natin yung budget ngayon na zero, eh meron silang proposal na 1.6 billion para sa kabuuan na hindi natin alam kung paano pagkakasyahin ito, no? At ang hinahanap nga po natin ay konkretong programa sana katulad po ng mga pinoproposals natin na long-term plan ng just transition dito sa jeepney modernization. Hindi po pwedeng parang taunan na lang ay makikipagbrasohan tayo. Katulad po ngayon, busy nga po ang ating mga mambabata sa mga issue, no, ng pambansa natin. Nakakaligtaan po na pag-usapan ito. Kailangan pa ho ba nating mag-strike na naman yung mga manggagawa dito para mapansin nyo lang na ano, no, nasasalanta na po yung ano yung kabuhayan ng ating mga transport workers na sa pamamagitan niya po ng tinatawag natin na mga programa na gagawin po nating regular tong mga programa na to para tunay na ma-achieve po natin yung maginhawang transportasyon dito sa Pilipinas at maginhawang pamumuhay din para doon sa ating mga transport workers. Hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala lang ito, no? Nakakalungkot lang. Napakadami na nga po nating pagtatangka, no? Na may tulak po natin yung mga policy proposals po natin pero up to now ay wala po nangyayari. Kaya nga po sa pamamagitan po ng MUBAS-1, meron po tayong mga policy research ngayon na ginagawa. Hopefully ay maging batas ito at gusto nga po natin na maging matagumpay po itong programang ito na matagal na po at deserve naman po natin bilang mga mananakay at bilang mga transport workers na gumagamit ng pampublikong sasakyan na maging maginhawa po yung ating mga pagbibiyahe both sa mananakay at saka dun sa ating mga transport workers. Kaya po kino-call out po namin yung mga mambabatas natin sa BICAM ay hopefully mabigyan po kinakalampag po natin yung mambabatas natin na lagyan po ng budget po yung service contracting. Kasi katulad po ng pinaliwanag natin, hindi lang po siya pandemic response. Kailangan po ito sa pagpapatupad ng jeepney modernization. Kita ho, pinaliwanag ko na po sa inyo yung impact nito. Game changer po yung service contracting na ito. At kung magpapatupad po tayo ng ganitong klaseng programa, nakakatiyak po kami, no? Ayon po sa aming mga karanasan, malaki po yung ginhawang na itutulot nito sa mga cooperative na nagsusurvive dito sa jeepney modernization na to. Hopefully po ay mabigyan ng pansin at dito sa bicameral ay maitulak po natin to. Ang total na hinihingi po sana natin sa jeepney modernization ay 280 billion pesos sa loob ng mahabang panahon ito. Kasi ang modernization po, hindi naman po magagawa yan overnight. Kailangan po yan ng just transition, makatarungan transition mula sa mga transport workers sa pag-adjust ng kanilang mga kalagayan sa pag-adapt dito sa modernization. Ganun din naman sa ating gobyerno na makapag-cap up ng mga tinatawag nating roadmap para dito sa jeepney modernization. Yung mga kailangan natin ng mga eco-PUV manufacturing plant ay mayanda natin. Yung mga policy po para mapangalagaan yung kapakanan ng mga mananakay at saka ng mga tinatawag natin transport workers. Yung mga trainings, kailangan po lahat yan. So hindi ho dapat ang jeepney modernization ay inaambisyon natin maganap lamang ng mga ilang panahon, ilang taon. Ito po ay nangangailangan ng makatarungan transisyon. Kung abutin po ng 10 years yan, wala naman po tayong kailangan madaliin kasi katulad po na sinabi natin, kailangan po natin dagdagan po natin yung public spending natin para matupad po itong mga inaambisyon natin na transport modernization. Salamat po. Maraming salamat po kay Jaime Aguilar from NCTU, ang ating Secretary General for NCTU. Ngayon po narinig natin kay Jaime yung
kumbaga yung impact ng service contracting, hindi lang nung pandemic, pero pati na rin sa ating mga transport workers ng transitioning out of the pandemic. Kaso nakikita pa rin natin na hanggang ngayon, ganito kakarampot pa lang din o wala pa din yung budget para sa service contracting. At ang ating advokasya ay sana mas ma-institutionalize yung pagtulong, hindi lang sa transport workers, pero syempre, serbisyo para sa ating mga commuters. Ayan naman po para sa ating huling speaker for today. Gusto natin malaman yung karanasan on the ground. Kaya naman po ang ating next speaker ay si Mr. Emmanuel Ada, ang chairman ng Batrasco or ang Batangas Transport Cooperative. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Ah, batay po doon sa sinabi ni kasamang Jaime, tama po na kailangan po ay patuloy po yung budget na binibigay ng gobyerno, lalong-lalo po doon sa service contracting and yung fuel subsidy po na nakukuha namin sa gobyerno. Ang pagbibigay po nitong service contracting lang sa aming pananaw, sa parte namin bilang isang kooperatiba ay malaking bagay na tulong dahil mula dito nabibigyan namin ng sapat na kagayang sinabi yung buffer funds para sa amortizations namin sa mga pinagkakautangan namin ng mga sasakyan. At pag dumadating din yung mga panahon may mga kalamidad at suspension ng mga trabaho at eskwela, doon din namin siya nailalagay na pangdagdag. Ngunit hindi sapat. Kagaya nga ng sabi, hindi sapat yung ibinibigay ng gobyerno. Lalo't mahaba pa yung taon na ating tatahakin para masabi na talagang modernized na yung sistema ng transportasyon natin. Sa pakiramdam namin kasi, yung program ng service contracting, medyo naging selective siya dahil may hangganan kung sino yung pwedeng sumali. Kagaya ng pagka ang ruta mo ay hindi tumatahak ng mga syudad o mga cities, hindi ka makakasali dun sa programa. So, nakakaawa ang mga ruta na nasa mga munisipalidad lang ang operations. Paano sila? Kailangan din nila ng tulong. Although, membro namin sila, so part nung kinikita during the contracting, makukuha nila as dividend, pero napaka-minimal nun dahil maliit yung budget. No? Kailangan talagang dagdagan ng gobyerno yung mga pondo para dito at gawing taon-taon hanggang makamit natin yung masabi na 100% na na-modernize yung sistema o yung programa. Kung hindi ito matutugunan ng gobyerno, kaya kagaya nga ng sabi ni kasamang Jaime, zero budget tayo by next year for the service contracting. Napakalaking hamon ito para sa amin. Paano namin tutugunan yung mga obligasyon namin. Ang assumptions kasi namin ay para magawa ang programa o may patupad ng maayos, hindi kaya yan ng kooperatiba lamang o kahit ng mga korporasyon. Kasi ang mga korporasyon namang nabuo dito sa programang ito, tinayo lang din ito galing dun sa mga maliliit na mga driver operators. Hindi ito yung mga big time na corporations. So, may pangamba o nandyan yung pangamba na baka hindi namin ma-meet yung mga obligasyon namin lalo sa mga bangko kung hindi bibigyan ng ayuda ng gobyerno. Sana patuloy nilang igawain yung budget na ibinibigay sa amin na hindi na parang kailangan pang inililimos ng mga tao o ng mga workers mula sa transportasyon para lamang makasunod sa programa. Yun lamang po sa parte namin dito sa ground, sa part po ng mga transport workers. Yun lamang po.
Maraming salamat po, Kamani, at maraming salamat po din po sa ating mga speakers. Ayan, narinig po natin sa ating tatlong speakers sa umagang ito na kung gaano kaimportante yung budget na ito. Hindi lang dahil kailangan nito ng ating mga kooperatiba, kailangan ito ng ating mga transport workers, pero nakikita natin yung kumbaga impact nito sa kabuhayan ng bawat Pilipino, kabuhayan ng bawat commuter. So what we feel in such sectors po, maraming salamat po sa ating speakers, ka Jaime, Miss Abigail Modales at si Kamani. What we feel in such sectors ay kumbaga yung nararamdaman sa active transportation, sa public transportation ay simptomas ng mas malaking problema sa ating transport system sa Pilipinas, dahil meron pa rin pong kawalan o malaki pa rin po yung kawalan sa proper quality transportation system, which is emphasized by the lack of funding. Ang ating nakikita po natin ay though importante yung mga nangyayari ngayon sa politika, sa administrasyon, kailangan din hindi tayo makalimot kung ano nga ba yung importante din with regards dun sa ano yung impact ng budgeting, especially with the service na maibibigay natin sa mga Pilipino. Kaya naman tinatawag din natin si Miss Ali Belda for other sentiments and other message with regards to our press conference this morning. Miss Ali? Opo. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nagsalita. Makikita po natin talaga, tama yung sinasabi po ni Bianca na meron po tayong sintomas po ito ng mas malaking problema sa ating transport system. Kaya importante po sa gitna mga pangyayari po ngayon um, sa ating gobyerno, kailangan ibalik po natin sa realidad po ng ating mga sektor na wala po tayong funding sa ating transport sector. Kaya inaanyayaan din po namin ang ating mga kapwa commuter, kapwa transport worker na i-assert po ang budget na nararapat para sa atin. Ngayon po, magbubukas po tayo ng floor para po sa question sa media, para po sa ating speakers. Kung meron po kayong mga tanong. Yes po. Sir G. Hello po, good morning po. Yan. Kita po ba ako? Apo. Ayan po. Yes. Opo, good morning po sa lahat po ng speaker tsaka nandito po sa ating Zoom. Question ko lang po, yung sa EDSA busway, kanina nabanggit po kasi yung para dun sa mga commuter po natin. Yung EDSA busway po, hanggang ngayon yung mga elevator po, hindi siya nagagamit. Tapos yung mga salamin, may mga crack po, binabasag yata eh. Pinondohan po yun ng milyong pera for the welfare po ng mga PWD pati seniors. Any comment lang po dun sa ano po, sa ganun na hanggang ngayon hindi pa rin po nagagamit yung elevator po. Ako po ang sasagot. Ayan, sige po. Salamat po sa tanong na yan. Actually, isa po yan sa mga issue na kinakaharap dahil kahit na nabigyan ng budget o aprobado ang budget para gawin ang isang proyekto, hindi po maayos ang execution at maintenance ng mga proyektong ito. So, nandun din po sa mga agencies natin na sila dapat ang nag-maintain. Actually, ito ay accountability para sa kanila na ma-ensure na yung budget na aprobado para sa certain na project na ito, hanggang dulo po yan, kasama ang maintenance, ang upkeep, ang pagsiguro na ito ay magagamit talaga. Pero ito makikita po natin sa EDSA busway project, yung mga elevators ay currently hindi pa rin nagagamit. Kaya isa din po yan sa isinisigaw ng active transport sector na hindi lang natatapos sa pag-demand natin ng mas mataas na budget. Umpisa pa lang po 'yon. Budget allotment, isa pa lang, start pa lang po siya ng mas maayos na project. Ang susunod po na tinatanong natin ay paano mai-utilize ng husto o fully utilize ang mga budget na binibigay sa mga projects na ito. So ayun po.
Maraming salamat po. Ka-Jaime, meron po ba kayong sentimento patungkol po dito? Actually, ang idadagdag ko lang, katulad ng ginagawa natin madalas, no, sa mga ahensya ng gobyerno, ay kino-call out talaga natin, ano. Halimbawa, kahit sa service contracting, palpak ang kanilang implementasyon niyan, i-call out natin. Kasi hindi tayo pwedeng manahimik na nagtagumpay nga tayo na magkaroon ng budget para dun sa mga panukala natin sa kabubuti ng ng ating mga mananakay, ng mga pedestrian, ng mga transport workers. Tapos ay hindi gugugulin dito sa tama. Nakikita natin napapabayaan din yung no, yung budget na to. Minsan nga hindi na utilize, no? Kaya nga sa mga public hearing nakikita natin na yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon din tayo ng kahirapan para humingi ng panibagong budget, no? Natetenga yung mga budget na ito. Kadalasan maraming mga ahensya ng gobyerno natin yung budget for 2023 hindi pa na-i-implement. So yun yung problema natin. Kaya tayo bilang mga mamamayan, mga manggagawa, talagang kina-call out natin kasi para sa atin ito. Huwag tayong tumigil. Yung mga reklamo at feedback natin, kung katulad dito, press conference, i-call out natin yung dapat i-call out para mapabuti yung ating kalagayan. Hindi tayo talaga pwedeng mahimik at talagang kailangan managot, yung dapat managot, at kailangan kalampagin yung dapat kalampagin para ma-address itong mga issue na to. Salamat po. Maraming salamat po, Ka-Jaime. May dadagdag din daw po si ating Secretary General Eliza Belda. Hello po. Tungkol din nga po sa footbridge nga ng EDSA busway, no? In the first place, dapat po accessible ah, ang ating public transport. Hindi po dapat natin pinag-elevator o pinag-footbridge yung ating mga taong bayan para lang ma-access yung mga services na ito. Kaya kung sa usapin rin po ng budget, mas cost efficient din siguro kung di po tayo magpapatayo ng footbridge. O kaya just let people cross at grade kasi yun po ang um, pinaka-safe, pinaka-efficient. Basta po mabigyan ng maayos na infrastructure, safe infrastructure para makapag-comply din ang ating mga motorista sa mga traffic rules at makapag-drive po sila ng ligtas. Para rin po, iniisip rin po natin ang ating mga vulnerable sectors, lalo na ang mga persons with disability, mga kababaihan, ah, mga bata, na hindi po ganun kadali sa kanila para umakyat ng footbridge. Kaya importante po talaga itong mga at-grade crossing at kailangan sikapin po natin na totoong maging accessible ang EDSA busway para hindi po natin kailangang problemahin din ang mga elevator. Ayun na po. Ayan, maraming salamat po. Do we have any other questions po from our media partners that are present today? Ma'am, abol lang ako ng isa pa po. Ay. Since ito naman, po yung concern din naman po dito sa group. Yung pong yung EDSA busway din po, meron mga tawag dito, mga street dwellers na doon na talaga sila nag-i-stay sa gitna. Ngayon po, yung mga bus driver po, parang nangangamba sila kasi yung iba, meron po nasasagasaan na incident. Palagay niyo po, anong kailangan pong gawin ng DOTR po doon? And pressing concern po ba yun? Tapos, balikan ko lang po yung kanina doon sa budget. Magkano nga po dapat yung nakalaan po dun sa active transport, tas saan po yun ilalagay? To reiterate lang po. Unahin ko po yung sa numbers. Yung sa active transport budget po, ang proposal po natin ay mahigit 22 billion pesos. Pero ang naaprubahan lang po ay 60 million pesos. Ito pong 60 million pesos na ito ay will be spread or will be given towards bike lane projects as well as pedestrianization of streets. So, hati na po. Nandun na po ang maintenance, ang upkeep, nandun din po ang possible na expansion. Pero mukhang hindi naman po kakasya ang 60 million wala po tayong pinag-uusapan na expansion.
Okay. And then sa issue naman po ng sasagutin ko lang ng mabilis pero tingin ko ang Secretary General po natin si Ali mas makakapag-shed pa po ng light dito sa issue naman po ng street dwellers. Ito po ay economic issue ang street dwellers na sila po ay kulang ang opportunities na binibigay sa kanila o hindi na po sila na bibigyan ng maayos na proyekto. Kumbaga sa level ng pagbibigay prioritization sa kanila, sila po ay huling-huli dahil sila po ay minamanduhan, sila po ay binubuli na kapag may dumarating po na mga people of authority pinapaalis ay kayang-kaya po sila paalisin at any time. At dahil ito pong issue ay tingin po ng ating mga tingin po ng people of authority ay kaya na po nilang masaayos sa mabilis na paraan, papaalisin na lamang po. Hindi nila nasosolusyonan ito long term o hindi po totoong solusyon ang nabibigay dahil aalis sila sa araw na ito pero sa susunod na mga linggo, susunod na mga araw ay babalik sila dahil walang totoong solusyon na ino-offer para sa kanila. Pero to speak more on that, I'll give the floor to Ali. Salamat po. Una din po sa budget, minamungkahi namin na totoo kasi na 60 million po, hindi po siya enough for Metro Manila pa lamang. Tapos itong 60 million gusto po nilang gamitin, national, buong Pilipinas ang gagamit ng 60 million. Pero ayun nga po, tama po si Miss Abs na hindi lang po DOTR ang kailangang umaksyon tungkol sa ating mga street dwellers kasi isa po siyang masalimuot na issue eh. So, tulad din po ng sinabi niya, meron siyang mga root cause, meron po siyang mga ugat na pinanggagalingan. Paano po sila napunta sa ganong sitwasyon? Kaya importante po na magtulong-tulong tulad din po ng sinabi ni Miss Abs na marami pong layers kung sa issue po na ito at hindi lang po siya sa sektor ng transportasyon. May dadagdag po ata si Miss Haya. Hello po. Hi Sir Nunez. Si Haya po to, coordinator po ng Move as One Coalition. Quick lang po. So ako po, Sir Nunez, ako po ay probinsyana, so galing po ako sa Albay. Yung 60 million po usually, dahil sobrang liit ng budget na yan, mapupunta lang po siya sa piling syudad sa Metro Manila. In fact, lahat nga po ng syudad sa Metro Manila, siguro mga isa nga lang yung mabibigyan. And dun sa isang syudad na yun, hindi pa siya sapat. Sobrang liit po ng 60 million na budget at kasama pa po dyan yung pansahod pa sa personnel na mag-i-implement ng mga proyekto. So halos wala. Kung tutuusin na budget when it comes to active transport infrastructure. Pero po kung titingnan natin kung saan siya pinakakailangan, hindi lang po siya sa Metro Manila, but even in different areas around the country, especially those na mga syudad, especially those na emerging pong maging syudad, malaki po kasi ngayon yung nagiging problema when it comes to urban mobility dahil yung mga syudad po natin na nagde-develop, tumutulad sila at pumapatter ng problema sa Metro Manila dahil sa kakulangan ng sidewalk, dahil sa kakulangan ng public transportation, dahil sa kakulangan ng ligtas na mga bike lane networks. Lahat po sila puro din pribadong mga sasakyan ang nagiging tema. Kaya po kung titingnan natin sa mga syudad ng Cebu, Iloilo, Naga, puro na po siya traffic. When in fact, they're not supposed to recommit what Metro Manila's mistakes are. They see what's wrong with Metro Manila. But because a lot of the budget to sustain these developments, to really fund reforms in public transportation and active transportation are concentrated in Metro Manila, hindi po nauulanan ng budget, ng capacity building, ng pondo, ng atensyon, ng political intervention even, yung mga syudad, especially yung mga probinsya po that is far away from the capital. So kaya po ang nilalabi po ng Move as One Coalition ay palakihin ng budget. Hindi natin na mababago yung disenyo ng demokrasya natin na talagang tinutugunan first and foremost lagi ang pangangailangan ng mga nasa Metro Manila. Pero kung mas malaki po ang budget natin, mas malaki yung tsansa na mauulanan din at mabibigyan ng pondo yung mga ibang syudad sa Metro Manila, ay yung ibang syudad sa Pilipinas na hindi Metro Manila.
Ayan, maraming salamat Miss Haya Bendanya, Move As One Coordinator. Ayan, maraming salamat po sa ating questions from our media. Yes po, from Daily Guardian. Yes po. Good morning po. Hi, good morning. My name is Joey Marzan. I'm from Daily Guardian. It's based in it's a local newspaper based in Iloilo City. Question ko lang, I don't know kung sino makakasagot nito ha. Pero recently Metro Manila was named uh as having one of the worst traffic, I think, in Asia or maybe in the world. Do we think that na connected yung lack nung budget to support active transport and service contracting? Do you think that that lack of budget is somewhat connected to uh, the traffic situation here in Manila? The traffic situation in Manila. Sorry. Alright po, thank you so much po for that question. Maybe we can have Ka Jaime and Ka Manny to answer the question po. Thank you for the question. I think may konting relasyon yung issue na yan. Pero katulad ng sinabi ni Haya, meron tayong maling mga priorities. Kita natin, di ba, na ang ano natin masyado tayong car-centric countries, no? Nagtagumpay itong mga kapitalistang gumagawa ng mga kotse na parang ano natin yan parang pag may kotse ka, maganda yung dating mo, no? Nakakalwan ka sa buhay. Dahil yung public transport natin ay napakaliit ng budget, hindi natutugunan talaga yung mass public transport. Na katulad sa ibang bansa, nakita natin napaka-efficient ng kanilang public transport. Even yung kanilang mga middle class, talagang nag-public transport. Hindi ginagamit ang kanilang sasakyan kasi reliable yung kanilang public transport. Hindi katulad dito sa atin, parang lifestyle yung ginagawang promotions ng kotse. At buo ka ng buo ng mga sasakyan, binubuhos ng ating gobyerno. Actually, I think isa sa pinakamalaking chunk ng budget natin ay nandiyan sa DPWH, yung pagbuo ng mga road networks. Pero kahit anong gawin natin diyan, hindi pa rin natin masusolusyonan kung patuloy tayong yung konsepto natin ay car-centric pa rin. Kailangan talaga natin buuin yung ating mga tinatawag natin na mga mass transportation, yung train, yung pagmo-modernize ng mga ruta natin, pag-ayos ng mga karsada natin, katulad ng binabanggit ng mga kasama natin kanina pa, no, yung mga pedestrian. Saan ka naman nakakita? Talaga namang makikipagpatintero ka sa karsada pag naglalakad ka, no? At ako, danas ko yan. Kahit dyan sa may Guadalupe, no, na pagbaba mo sa MRT, napakakita. Isang tao lang pwedeng mag-aanuhan kayo, magbibigayan kayo. Kaya napakapangit ng ating commuting experience. At katulad ng sinabi natin, panahon na siguro patuloy na kinakalampag nga ng Mubas One. Marami ng patterns to sa ibang bansa na dapat may adapt natin dito sa atin na pumukus na tayo sa pagde-develop ng ating mass public transport. Nang sa gayon, hindi na kailangan bumili ng napakaraming kotse ng mga mayayaman na bawat araw ay may kanya-kanyang kotseng ginagamit. Yan ang dahilan kung bakit nakikita natin kahit na yung tinatawag nating mga bus, inilagay na sa bus lane, pero kita mo talaga nagpapatraffic ay mga private, mga private cars. Kaya siguro tingin natin ay tulak natin ang gobyerno natin para mabago natin yung ating framework kung paano talaga binubuo ang mga karsada at yung public transport natin. Thank you. Thank you po, Ka Jaime. Ngayon naman po, iniimbitahan natin si Ka Manny at si Miss Abs for some comments on the question po. Yes po, Ka Manny. Hello po. Yes. With regards dun sa binabanggit na ni Ka Jaime, yung with the issue of so-called na yung ang tao para nagiging status kasi yung pagkakaroon ng sariling personal vehicle niya, kaya madami sa kalsada, although limited yung laman. So tama, to improve the mass transport natin talaga, dapat talaga yung highly accessible yung mga units. Based sa experience dito sa province,
pinapatronize na naman nila yung mga modern units na meron kami, although limited pa nga lang. Pero kahit limited, kahit may available na traditional jeepneys, nagtsatsaga silang pumila, waiting dun sa mga modern namin na dumating dun sa mga terminals. So, one way kasi sa tingin ko din kasi kaya nagiging issue yung budget na yan. Although napag-usapan to doon sa isang session na na-attendan ko no? Yung bakit hindi gawain ng gobyerno na sila na yung mag-purchase nung country to country na yung usapan with comes to purchases ng mga modern vehicles para bumaba yung cost nung purchase. Kasi pagka ito mga private individuals pa o mga dealers ang kukuha, mataas yung porsyento. So pag mataas ang porsyento, kaunti yung mabibili. So limited naman sa amin sa ground ang mabibili namin. Pero kung like Philippines to other countries, ang usapan government to government, mas mabilis siguro yung purchasing at mababa yung cost. And mapoprovide natin yung number of vehicles na ideal sa isang lugar. So yun lang. Maraming salamat po, Makamani. Ayan naman po si Miss Abs for additional comments as well. Thank you, Bianca. Sir Joseph, ina-acknowledge natin na parte ng problema yung kakulangan sa budget. Pero higit pa rito, isa pa sa mga problemang nakikita natin ay walang totoong government responsibility na mag-i-ensure na yung supply ng public transport natin at yung kalidad ng active transport natin ay up to par, na available ito, sufficient, accessible para sa ating mga mananakay at mga active transport users. Ever since ang agencies natin, LTFRB, mas nakapokus sila sa supply ng ride-sharing services, road expansion para sa mga sasakyan. Pero ang nagbe-benefit lamang sa mga proyektong ito ay yung mga may sasakyan. Hindi po ito majority. Ang nakikita lang natin sa mga daan natin na tila sila ay majority dahil sila ay sumasakop sa majority ng daanan natin. Pero ang katotohanan po ay ang mga commuter, ang mga active transport users, sila talaga ang majority na nangangailangan ng tulong na ito. Pero ang problema kasi natin, mga decision makers po natin ay mga car users din sila. So ang kanilang mga view at pagtatanong, and if I may be blunt, during the Congress and Senate plenary sessions, ang mga linya po ng tanong nila regarding the budget ay mga tanong na mas makaka-benefit sa mga car users, katulad ng pagbabayad ng toll fees, mga sirang daanan dahil sa mga mabibigat na truck na dumadaan, na ang tagal na daw, na hindi daw po sila nakakatulog sa biyahe nila sa loob ng kanilang aircon na sasakyan dahil sa lubak-lubak na daanan. Itong mga linya ng mga tanong na ito ay nagpapakita nasan po ang kanilang prioritization. At ang prioritization po nila ay ang mga gumagamit ng kotse, hindi ang mga commuter at mga active transport users. So baliktad po ang mindset ng ating mga decision makers, ang ating mga leader na dapat ay nagre-represent sa majority, sa common good. So isa pong problema ang budget, pero isa pa pong problema ang kakulangan o maling priority. Ayan, maraming salamat po, Ms. Modales, for that answer, and also to our speakers as well. So narinig natin kumbaga yung pangangailangan na hindi lang dapat masagot sa budget, pero pati na rin yung parang shift sa ating framework na dapat kine-question din natin kung ano nga ba, tama nga naman yung priority ng ating administrasyon at saan nga ba na ilalaan yung ating mga budget na ito. Ayan po, meron din po tayong other questions from Mr. Marzan. Yes po. Para naman to kay Haya, pero pwede naman to masagot ng ibang iba nating speakers, no. Na-mention ni Haya kasi kanina na parang na because of the limited budget, no, nire-replicate na yung problem ng Metro Manila into other cities in the Philippines. And of course, since I'm from Iloilo, I have to ask, can we cite some examples from other places in the Philippines, not just from our place, no, of how the traffic problem in Metro Manila is being replicated in other areas of the country. Thank you. Thank you po, Ms. Haya. Miss Haya. Thanks, Joey.
Ano siya, Joey? So, dati, halimbawa I could speak for Albay, as an Albayana. Yung van, usually okay na siya as a mode of transportation mula Pulangi, where I live, papuntang Legazpi. But dahil sobrang bagal nung serbisyo ng public transportation, matagal mapuno, mahaba yung pila, hindi consistent yung serbisyo, madami ng tao na instead na mag-commute gamit ang van, bumibili na lang ng kotse. And when you replicate, when you keep buying cars at per household dumadami ang nagkakakotse, syempre mababawasan rin yung pasahero ng mga sumasakay ng public transportation. And therefore, as a result, tatagal ulit yung pila, tatagal ulit yung mapuno yung van bago siya umalis, etc. So, ano siya parang rotating effect siya, para siyang chicken and egg, sabi nga ni Sir Robbie, na paulit-ulit na lumalala yung sitwasyon dahil yung punot dulo, hindi naman siya nasusolusyonan. Yung pangalawang halimbawa siguro dito, Joey, is yung mga probinsya roads before, sobrang conducive niya para sa mga nagbibisikleta at para sa mga naglalakad. Pero dahil parami yung mga households na kayang bumili ng kotse at mas gustong mag-loan para makabili ng kotse dahil sa bagsak na kalidad ng public transportation natin, dumadami yung mga nagpa-parking sa sidewalk. Nagiging delikado na sa mga nagbibisikleta ang magbisikleta kasi nagpapaararo ng 70 kph to 80 kph yung mga nagmamaneho ng mga kotse sa kalsada. And as time pass by, nagiging unintended consequence kasi siya. Recently, swerte ang Albay, swerte ang Camarines Sur na nagbukas yung Philippine National Railway. So yung PNR from Naga to Legazpi, bumukas siya. But very few. I don't think there's another province at the moment na hindi nasa Luzon ang actually may access sa mga tren. If you look at other areas in the Philippines like Mindanao halimbawa or Visayas, wala silang access sa tren. And therefore, ang nagiging resulta kapag hindi reliable ang public transport supply, ay talaga bumibili ng kotse yung mga mamamayan. Or yung mga mahihirap, yung mga middle class, for example, naglo-loan para makabili sila ng kotse. So, they're replicating the same mistakes that a lot of people from Manila did. At dahil mas nagiging ganun yung trend, ang nagiging pananaw ng public officials tuloy ay malaki ang demand para sa kotse. Kasi tumataas yung car purchase At baka ang solusyon para maiwasan yung traffic at maging mas maayos yung transportation natin ay mag-road widening. So napakaraming road widening projects. Sa Metro Manila medyo tumigil na kasi wala nang espasyo para mag-road widen. Pero sa mga probinsya, alam natin to, Joey, sobrang daming road widening at road construction projects na nangyayari. Nagpuputol ng mga puno para magkaroon ng mas maraming daanan o lanes ang ating mga kotse. So it's the same mistakes. We keep replicating it, we are repeating it, but unfortunately, ang tingin ng mga probinsyano like us and popular narrative on the ground is this is a sign of progress. Well, in fact, kapag unregulated, mas malaking problema ang idudulot niya kaysa pag-ahon sa buhay ng mga mamamayan sa mga probinsya. Ayan, maraming salamat sa ating Move as One coordinator, Ms. Haya Bendanya. So naririnig natin dito kung gaano nga ba kalala yung sitwasyon ng ating transportasyon, hindi lang syempre sa Maynila, pero pati na rin sa nangyayari na rin sa ating mga probinsya. Dahil nga sa kakulangan ng supply, kakulangan ng option para sa ating mga ng ating mga commuters. Ayan po, if meron pa po tayong mga tanong from our media partners to present today, welcome pa rin po ito. Ayan. So, if wala naman na po, maraming salamat po sa pagdalo sa ating press conference sa umagang ito. At sama-sama po tayong lumalaban para sa ligtas, makatao at para sa lahat na pampublikong transportasyon. Na sana po ay mas maganda yung magiging kalabasan patungkol sa, hindi lang sa budget, pero pati na rin sa mga proyektong mailalaan ng ating administrasyon. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you. Picture po tayo! Sir, Ano naman po picture. yung ganda ko, hindi tayo mag-picture. Really sure. Sino po pwede Masasayang.
Correct. Ako po, Salamat ka, Jaime, sa iyong suporta. ako po mag-picture. Okay. Thanks, Ate. 1, 2, 3, smile po. Yay! Thank you po. Thank you. Salamat po. Thanks, Thank you, Joey. thank you. Thank you Thanks, po. Mr. Nunez. Mr. Nunez, salamat po. Salamat ka, Manny. Salamat ka, Jaime. Thanks for leading, Madam Ali. Thanks for moderating, Madam Bianca. Napakaganda at napaka-late ng prof mo. Naka-learn.